Hi, Ate Misty. Ako si Leia, 30 years old. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwento ko dahil hanggang ngayon, masakit pa rin kapag naaalala ko. 7 taon kaming magkasama ng asawa ko. Marami kaming pinagdaanan, hirap, problema, at mga pagsubok sa buhay. Akala ko sapat na ang pagmamahal at sakripisyong ibinigay ko para manatiling buo ang pamilya namin. Pero nagkamali ako. Napansin kong unti-unti siyang nagbabago. Madalas na siyang umuwi ng gabi, laging nakatutok sa cellphone, at tila wala nang interes makipag-usap sa akin. Kapag nagtatanong ako pa ang nagmumukhang masama. Hanggang sa isang araw nalaman ko ang dahilan. May iba na pala siya. Mas masakit dahil kilala ko ang babae. Hindi ko akalaing habang buong puso kong pinagkakatiwalaan ng asawa ko, may iba na pala siyang pinipiling mahalin. Ilang gabi akong umiiyak ng palihim. Ayokong makita ng mga anak ko na wasak ako. Pilit kong pinatatag ang sarili ko, kahit pakiramdam ko ay unti-unti akong nawawala. Dumating ang araw na hinarap ko siya. Hindi na siya nag-deny. Tahimik lang siyang umamin. Sa isang iglap, parang nabura ang lahat ng alaala namin. Pero habang lumilipas ang panahon, natutunan kong tanggapin ang katotohanan. Hindi madali, pero napagtanto ko na hindi ko kontrolado ang desisyon ng ibang tao. Ang kaya ko lang kontrolin ay kung paano ko bubuuin muli ang sarili ko. Ngayon, hindi pa rin lubos na nawawala ang sakit, pero mas matatag na ako kaysa noon. Natutunan kong mahalin ang sarili ko at unahin ang kapayapaan ng isip ko. Sa lahat ng nasasaktan ngayon, gusto kong sabihin na may buhay pagkatapos ng pagluha. May pag-asa pagkatapos ng pagkabigo. From anonymous sender, i-follow na ang page at i-message na ang iyong kwento. Hihintayin ko!